Hello guys! Hello. This is for Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Okay. This is for the next 3 months guys. July, August, September 2026. Tingnan natin kung anong message ang kailangan yung marinig. Okay, this is just a hint. Okay, hindi naman siya yung full reading guys. Kasi mayroon naman tayong reading, diba? Meron tayong reading every month. So, huwag natin i-full pack. Full pack talaga. Okay. Wondrous Universe, Cancer. Voyage of Heart. Okay. Transformation. Ooh. So, sa nakikita ko sa'yo dito, you are, welcoming kung ano man ang mangyari sa 3 months na to. You're not expecting so much. Wala kang masyadong expectation, wala kang masyadong mabigat na expectation this 3 months. So, nakikita ko sa'yo dito, may magbabago sa buhay mo. There's a big, huge transformation na mangyayari sa buhay mo. A fresh, new way of living emerges. So, sinasabi ng bara, may magbabago, parang phoenix rising from the ashes. So, babangon ka sa kung ano man na pagsubok, babangon ka sa kung ano man na problema, ganyan. And nakikita ko sa'yo dito na you're just going with the flow, okay? Walk and beauty ka lang, parang ini-enjoy mo lang. So, for the next 3 months, nakapag-decide ka na, i-enjoy mo lang kung ano yung takbo ng buhay. Parang sinasabi mo, just go with the flow, okay? Let go, let God, let it flow. Okay, love flows through you and to you. So, marami kang matatanggap na messages, marami kang matatanggap na like comfort, message of comfort, message of friendship, message of support, parang ganun. Alright. Okay, discontent and boredom, number 4. Okay, yung iba sa inyo dito, you're going with the flow. Okay, you're going with the flow yung iba. But yung iba sa inyo, ay kita ko na makakaramdam kayo ng selos, inggit. Okay, so you will feel jealous, envy. Which is normal yun sa mga Cancer. Kasi alam nyo yung Cancer, mabilis silang matrigger. Emotionally, mabilis silang mainggit. Huwag kayong mga galit sa akin pero yun yung karakter ng isang Cancer. Na yung Cancer kasi, sa loob ng family yan like for example, if you're a mother, tapos nakita mo yung pamangkin mo, may bagong damit. Hindi ka papayag na yung anak mo walang bagong damit. Ganun yun. So, nakikita ko sa'yo dito, may iba sa inyo na hindi masyado kayong kontento, naboboard kayo, kasi tinitingnan nyo yung labas ng comfort zone nyo na, masaya doon, mas green doon, mas mapera sila, mas maganda, mas masaya sila doon. So, parang ganon. So, you're comparing yourself. Okay? Paki-comment sa comment section if you're resonated. So, you are comparing yourself. You're comparing your success sa ibang tao. Nakikita ko sa'yo dito, may mga pagkakataon ka sa 3 months na to na siguro sasabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. Okay? Parang wala kang pakialam kung may masasaktan or wala kang pakialam kung may magagalit. So, the throat chakra is here in upright position. Pero, minsan guys, alam mo yung throat chakra, ikakapahamak yan ng tao. Okay? Okay lang na activated yung throat chakra natin. Kasi pag sinabing activated yan, masasabi natin yung gusto nating sabihin. Pero, kailangan yung bibig natin nakakonekta sa utak natin. 'Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin na okay, my throat chakra is activated siya, so masasabi ko lahat ng sasabihin ko. Careful! Kasi, hindi mo alam, baka yung gusto mong sabihin is makasakit yan sa kapwa mo, lalo sa pamilya mo. Maybe vulnerable yung someone na pagsasabihin mo because maybe may sakit siya. Maybe they are suffering psychological problems like mga anxiety and depression. So, for the next 3 months, you need to be careful. Okay? And triumphant success, nakikita ko sa'yo dito na you are, masyado kang nagdetect or nagkikip ng mga grudges and resentments mo. Marami kang
marami kang dinadala na mga bagahe ng suklam, galit, hinanakit. So, ang nakikita ko sa'yo dito, kahit na sa loob ng family to like may mga kinaiingitan ka sa pamilya or may mga nafe-feel mo na unfair to, ganyan-ganyan. Okay, nakikipag-usap ka sa kanila, you're in good terms, pero the problem is, pagtalikod nila, you're talking bad. So, parang, ang sinasabi ng baraha, iwasan natin yung maging double face. Okay, Cancer, kasi masama yun eh. Masama yun. Kailangan, maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoo ka, pero to the extent na, wag tayong makakasakit ng kapwa. Okay, pag nakasakit na tayo ng kapwa, there's a karma for that. So, we need to be careful sa 3 months na to. Okay, next is the thinking man. Oh, 'di ba? May lalaki na nag-iisip sa'yo. Okay, I don't know who, kung sino man 'yan, pero nag-iisip. There's someone na nag-iisip sa'yo or ikaw yung nag-iisip. Masyado kang nakikita ko, masyado kang sensitive. Reverse. 'Di ba? Parang ganun lang 'yun. Kung ayaw natin pag-isipan ng masama, huwag tayong mag-iisip ng masama sa iba. Kung ayaw nating i-chismis tayo, huwag tayong maging chismosa. Kung ayaw nating maloko, huwag tayong manloloko. Ganun lang 'yun. Kung gusto nating itrato tayo ng mga tao sa paligid natin, maging totoo tayo. Maging totoo, pero huwag masyadong yung bibig natin is makakasakit na sa ibang tao. Kasi yun ang nakikita kong tendency dito. Okay. So, dito sa baraha mo, kung makikita mo guys, ang nakikita ko, King of Wands, Ace of Swords, and Four of Swords. In terms of finances, kung pera yung pag-uusapan natin, sinasabi ng baraha sa'yo na there's a good news about new job offer na pwedeng magdala sa'yo ng peace of mind. 'Di ba? So, maganda to. Maganda kasi may mga bagong trabaho ka na kumbaga tatanggapin, okay? May mga job offers dito na makakatulong sa iyo para maging maayos yung finances mo. O, 'di ba? Tingnan mo. Nakikita mo ba? Kaso lang, nakikita ko sa iyo, masyado kang mapili. Mapili ka ba? Kasi dito sabi ng baraha, there's a good news coming na pwede mong pagkakitaan, na pwedeng magdala sa iyo ng peace of mind. Eto, pera na. Possible na yung sweldo na to or yung trabaho na ino-offer sa'yo ay malaking sweldo siya. Pero kailangan mong umalis. Kailangan mong pumunta sa ibang lugar, sa malayong lugar. So, nasa 2 of Swords ka dito. So, medyo nagko-contemplate ka. Nahihirapan kang magdesisyon. Parang sinasabi mo na, okay, malaki yung kikitain ko, pero malalayo naman ako sa pamilya ko. Parang ganun. So, hindi ka sigurado. Sabi ng baraha sa'yo dito, kung gusto mo daw na mabago yung takbo ng pamumuhay mo, lalo na kung pag-uusapan natin yung financial, kailangan willing ka na mag-take ng risk. Kailangan mong proteksyonan kung ano yung dapat proteksyonan. Okay? Kailangan mong maging excited sa lahat ng ino-offer sa'yo. Kasi minsan, marami nang ino-offer sa'yo, pero hindi ka excited eh. Ang nakikita ko sa'yo dito, babae ka man or lalaki, siloso ka ba? Kasi hindi mo maiwan-iwan yung pamilya mo. May mga offers, there's a parang possibilities and opportunities na pwede kang mag-abroad, pwede kang, 'di ba, maglayag, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanapin mo kung saan ka yayaman, hanapin mo kung saan ka aasenso. Pero ayaw mong iwanan yung pamilya mo. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Baka akala mo, pag alis mo, may lalaki na siya or babae na siya. Kasi dito sa baraha mo na to, malaking pagkakataon to eh. 'Di ba? Isang decision mo lang ang gagawin. Ngayon, 3 months na to, July, August, September. Isang decision lang, magbabago ang lahat. Okay? Kung kaya mong mag-sacrifice. Kung gusto mong magpakasal, magpatayo ng bahay, gusto mong magkaroon ng maraming pera, yun,
pwede mong magawa yan. Pwede mong, kumbaga, tanggapin kung ano itong risky na yan na ino-offer sa'yo. Okay? Kung gusto mong magpakasal, gusto mong magpa-renovate ng bahay, patayo ng bahay. So, wag mo nang hintayin pa na matumanda ka na wala ka ng offer na makukuha. Okay, guys. Thank you for watching. Bye! Wait lang, guys. Lobat na tayo. Oh my God.